Tiniw, tiw, tiw, tininiw, tini. Ang bilis no, tapos na. Yo! What's up? So, ang gagawin natin ngayon, magme-maintenance tayo ng motor natin. Tapos lilinisin natin yung kasulok-sulukan kung ano yung makikita natin, no? Ayan, so ngayon, dadagdag tayo coolant kasi babiyahe tayo. Regular maintenance din talaga to, chinecheck dapat, no? Tapos lulubricate natin yung mga usually moving parts, no? Gaya nito, ayan, no? Tapos, ito rin. Usually yung mga moving parts, ito, ayan, clutch, tapos preno. Check natin yung bearings kung okay pa. Tapos itong brake pads natin, sinek ko naman kanina, makapal pa. Yung likod, bago yung brake pads nun. Yun lang naman. Tanggalin muna natin yung kaha. Yung langis pala nito is bago, kaya hindi siya kasama sa maintenance ko. Siguro wala pang 100 kilometers. Pag uwi na lang, no, tsaka ako mag-change oil. Kasi knuckle bearings na ito. Although may mga pyesa na ako, no, naka-ready na. Kung kailangan na palitan, walang problema kasi ikakabit na lang talaga. Ngayon, check ko din yung throttle body kung madumi na. Kung madumi na, edi lilinisin na rin natin. Wala namang problema. At least nabaklas na lahat. Babaklasin ko talaga ito lahat totally. Lahat ng kaha. Pati yung likod para isahan na lang. Sana hindi magka-problema kasi bukas na yung ride. Simulan na natin, no? Time-lapse ko na lang yung pagbaklas. So, mga tornilyo ko kasi iba na, no? Hindi na siya standard. Mayabang bolts kasi, joke lang. Hindi, modified bolts na kasi hindi na siya yung original. Papakita ko na lang siguro yung pagtanggal, time-lapse. Tiniw, tiw, tiw, tininiw, tiniw, tiw, tiw, tininiw, tini. Ang bilis no, tapos na. Ayan, so ganyan lang naman siya pag nabaklas, no? Ito naman, dumi. Madumi siya. Lilinisin natin yan lahat. Nilinis ko yung loob, no? So sa ngayon, sasabay ko na lahat talaga. So may napansin tayo. Di ko alam kung ito ba yung time na nabangga ako sa likod. May bumangga kasi sa likod ko nakaraan. Pero inayaan ko na lang. So may basag siya. Pero okay lang. Normal naman sa tumatandang motor yun. Tanda na rin yung motor ko. 2019 pa to. May mga makikita ka talagang basag na. Basta nakakabit pa. Kung gusto nyo palitan nyo. Walang problema, no? Pero yun. Ang isa pa palang na maintenance natin yung kadena. Siguro lilinisin ko muna bago ko ilulubricate ulit. Ang ginagamit ko lang, bagong oil. Hindi ako gumagamit ng used oil sa kadena kasi madumi tignan, no? Ito, so yan na yung tsura ng motor ko, nakabaklas na buo. Hindi ko na babaklasin to, wala naman nalilinisin sa ilalim, kita naman na yan. Yan lang guys, no? So, time-lapse ko na lang ulit. Papakita ko kung paano ko linisin. Medyo matatagalan nga lang to, no? Kasi madami. Pero, ayun, gagamitin ko lang naman soapy water tapos brush. Tapos babanlawan ko ng tubig galing sa garden hose. Tapos papatuyuin, syempre. Then, maintenance na tayo pagtapos ko linisin, no? O dapat nga, maintenance muna pala tayo bago natin linisin para isahan na lang, no? Okay. So, check ko na rin pala yung bearings. Check ko, no? Wala, goods pa yung sa likod. Itong sa harap. Yung sa harap na bearing, goods pa din. Yung preno, makapal pa. Lilinisin lang. Ayun lang naman, no? Wala nang iba. Yun lang gagawin natin. Basically, linis, konting maintenance. Kaya, simulan na natin. Huwag kang gagamit ng pressure washer kapag lalo dito na part, no? Para yung mga components ng electrical mo hindi mapasukan ng pressurized water. Gamitin nyo lang yung garden hose. Tapos, basahin nyo lang, banlawan nyo lang rekta. Huwag nyo ipapressurize muna. Pinipressurize lang pag may kaha, no? Mas safe kasi yun kaysa sa ipressurize mo lahat para di pumasok sa mga sulok-sulok ng components. Ayun lang. Sabi mo maintenance muna bago linis. Yan, so medyo nabobo nga ako dun, no? Diba sabi ko, maintenance muna bago linis. So, likod muna yung nilinisin ko. So, ayan, medyo malinis naman na yung likod, no? Nawala na yung mga dust, tsaka yung nabuong putik-putik kung saan man sa sulok. So, ang mahalaga na linisan na yun dito. Itong part na to kasi dito tayo mag-maintenance, no? Titignan natin din kung madumi na. Actually, may kailangan ako ayusin ditong wiring. Siguro sa TPS yun. Pag may nagagalaw ako dyan, bumababa yung minor niya. Hindi naman na ACB yun, eh. Kasi yung sa baba, sa ilalim. Tapos check na natin yung spark plug. Basta yan, more on maintenance muna pala tayo bago tayo maglinis. Dahan-dahan pre, ika'y mapakali. Ang paggala ay pwede mo iisang tabi. Huwag ka na magtampo, baka buhay gumulo. Pag kumapit ang sakit ay baka pagsisihan mo. Sa pag-top up pala ng coolant reservoir, ito muna, titignan mo tong radiator na to, no? Titignan mo kung may laman pa. Ayan, no? May laman pa siya, no? So, okay pa yon.
Saka malinis pa, hindi siya kulay putik, hindi maitim. Kung ano yung original na kulay, yun pa rin. So sa pag-top up naman nito, titignan mo to, pansin mo tong linya na to, no? Ayan. Hanggang dyan lang yung pinaka full dapat, hindi mo pwedeng palagpasin hanggang dito. Kailangan hanggang dun lang. From dito to dito, okay pa yon, no? Pero yung mga lower side na empty na yan. So sa pag-check nyan, dapat ilulusot mo lang siya, tapos hayaan mo lang siya dyan, tapos alog mo lang onte. Huwag mo siyang iso-screw back, no? So pagkaangat mo ngayon, makikita mo may mga bubbles dyan. Ayan, yung mga bubbles na nakita mo yung bubbles na yan. Malapit na siya sa full, so pwede na yon. Kapag kulang pa, pwede ka mag top up pa, no? So sige, full na natin para makita nyo. So sa pag top up, dito lang naman, dahan-dahan kasi baka matapon yung coolant. Hindi ito pwede basta-basta mapunta sa bibig mo, medyo delicates, no? Ayan, unti lang. Tapos check ulit natin, gagawin mo yung mga bubbles na yon. Tak mo lang. So, yan, wala na ulit bubbles yan. So ganun ulit, suksok mo lang. Tapos alog mo onte, tugot dahan-dahan. Check for bubbles ulit. Ayun, mapapansin nyo yung bubbles, no? Nandoon na siya sa mark na to. Ibig sabihin full na to, no? Okay na tayo sa coolant top up. Ayun lang, gusto ko lang pakita kung paano mag top up ng coolant. Napakahalaga na ito, no? Kasi pag kayo nawala ng coolant, bumiyahe kayo ng malayo o sa initan, sa traffic, usually traffic yung pinaka problema dito, no? Kasi pag kayo nawala ng coolant sa daan, yung cooling system nyo, hindi niya napapalamig yung makina. Cause nun, di ba? Matik, overheat. Overheat, ano nangyari sa overheat? Mga piston ring nag-expand ng sobrang umiinit. Cause yun ng pagkaroon ng kagas-gas sa block, sa piston. So, iniiwasan natin yun. Prevention is better than cure, diba? Tama naman. Dati pa sinasabi yan, pati sa katawan ng tao, diba? Yun naman lagi. Prevention is better than cure, no? Makapag-advise ka, alam mo, di na operahan, no? Makapag-advise ako, no? Kala mo talaga eh. Pero ayun, prevention muna, no? Mas okay na yung na-prevent mong mangyari yung masamang mangyayari sa motor mo kapag hindi mo naiwasan yung mga ganong problema. Like, hindi mo na maintenance ng maayos yung motor mo. Sakit talaga sa ulo. Ayun lang. So, yun mahalaga to. Coolant top up. Check nyo lagi itong reservoir. Pag ito nawalan ng laman, check nyo dito rin. Pagka check nyo dito may laman pa, top up na lang kayo. Yun lang naman. Next na is yung spark plug. Yung spark plug kasi na ito malalim. Hindi ko mabibidyoan ng maayos, no? Ta-timelapse ko na lang din. Di ko na kailangan manatili. Mga mata mo na lang bigla umamin. Di ko man masabi kung ba't ganito palagi. Mga kasalanan na ako lang ang umamin. Di pa naniwala sa sinabi nila sa akin. Yeah, ganito palagi. Di pa naniwala sa sinabi nila sa akin. Yeah, Di ko na alam kung bakit nga ba to nangyari. Na iniwan mo na lang agad ako sa ere. Di ko in-expect na masaktan ako palagi. Sa nakaraan di malimutan pangyayari. Lumayo agad sa piling ko, and all the promises you have let go. Nagising ako na binanggo, and I'm having the best, sabi na don't need kayo lumayo. You know my wish for you is sumaya. Gusto kang dalhin sa mundo ko na nilikha. May mission para lang sa'yo, para sa ating dalawa lang ginawa ito. Siguro ngayon ay di mo na ako iniisip. Baby kung ganun sarili ko lang sisisihin. Wala na pwede pa akong iba pa na sasabihin. But you know I got you kahit di ka para sa'kin. binigay ko na lahat para sa'yo. Pero bakit ganito ako iniwan mo? Mga plano natin sa buhay na nabuo. Lahat doon ay nawala nung nilisan mo ako. Gusto ko lang sabihin na mahal kita, kaso lang nasayang na. Kaya tuwag ka na manganggap pa. Memorya mo sa isipan ko nabubura. Nakakapanghinayang mang itong isipin, pero mas okay naman na to kaysa pilitin. Mga bagay na hindi naman dapat hanapin. Sayang marami pa akong gusto na sabihin. Okay na, no? Malinis na. Kakabit na natin yung kaha, tapos yung mga upuan, ganun. Tapos susunod natin yung pag-lubricate ng kadena. Papakita ko yung method ko. Yung mabilis na method lang. Makikita nyo, malinis naman na, ano, kahit pa paano. Naging motor na siya ulit. Ayan. So, pati yung fairings, tuyo na rin yan. Nalinis natin hanggang loob. So, cut ko na lang habang ginagawa ko yung POV, kung paano ko siya kinakabit, saka yung mga ikakabit ko pa. Nalinisan ko rin pala itong radiator, no, yung fins. Nisprayan lang natin ng water na mahina para hindi magbungi-bungi yung fins, no? Kasi pag nagbungi-bungi yung fins, ibig sabihin yung efficiency ng heat transfer galing sa hangin bumababa kapag lumiliit yung surface area ng pinagdadaluyan ng hangin para palamigin yung laman ng radiator natin. Kaya ipapasok muna natin to. Sushoot mo lang, no, basically. Yan na.
Ganyan lang siya. Sishoot mo to dito, sa ilalim. Higpitan mo lang, okay na. Mahalaga rin kasi itong may cover na ganito. Kunwari, natalsikan ng bato, di ba? Hindi naman natin alam. Okay na yun. Susunod natin, kakabit siya sa likod. Sa likod muna. Itutusok mo lang. Please. Sushoot mo lang yan. Itong part na to, yung may bali, iipitin na lang yan ng washer. Tayo magagawa, bali. Huwag din sobrang higpit, no? Kung meron kong thread locker, okay. Pwede yun. No problema. Ang kabila, hindi pa bali masyado. Yan, so nakabit na natin yung likod. Itong grab bar naman. Yung tornilyo niyan, apat na size 12. So, number 12. Hand tighten muna. Pag matigas na, gamitan nyo na ito. Sakto lang. Sunod natin, itong dalawa. Upuan pala muna. Yan. Meron ditong kabitan ng fuel hose. Huwag mo kakalimutan. Ipasok mo yan, no? Tornilyo niyan, 10mm lang. Combination wrench. Sa kabila, medyo mababa. Ito, higpitan nyo konti. Okay. Yan, okay na. Pasok mo tong fuel hose. Meron niyang kabitan dito para di umaalog. Yung. Yan. Ito ano. Pag na ito nagalaw-galaw, usually mabilis mabali yung nandito. Ito bago nga itong sa akin eh. Hindi nagka-problema to sa ano, top cover ng fuel pump. Ito kasi yung fuel pump. Sa akin nasira. Katandaan. Pinalitan ko isang set. Yung. May pinapasok dyan. Tinutusok lang. Yan. Yung, tumunog na. Ayan lang, buo na siya ulit. Upo pa lang ibaba. Ayan. Allen screw. Na yung mga stock na ito, may clip pa yan dito sa ilalim. Pero itong sa akin wala na, pero okay lang yan. Isprayan ko lang yung dulo niya no, para sa susunod nakabit. Madali siyang mabaklas, tsaka di siya nagkakaroon ng corrosion agad-agad. Ito ang clip. Yan, napasok ko bago mo siya clip. Dito meron yan. So mamaya igpitan natin isa-isa nang hindi sobrang higpit. Susunod, itong dalawa. Saan ba to? Shoot mo muna. Igpitan ko na tong ilalim. Yan. Okay. Hindi talaga pag nabasag. Long cut. Ito pa pala. Okay na yan. Ito kahit mahigpit na ano, kahit hindi. Motor na siya ulit. So ang gagawin natin susunod, lubricate natin to, mga moving parts. Ganyan. Lubricate mo lang ng ganyan. Para smooth shifting siya ano. Ito rin, damay mo na. Ito pa palang kabila. Usually ginagamit ko dito grease, pero kasi bago pa naman to, kakaayos ko lang. Hindi ko na-spray na to. Meron ako ditong oil, hindi pa to nagagamit. Malinis to. Tira-tira lang to ng oil nang galing sa sasakyan ng tita ko no, pag nagpapa-change oil siya sa kasa. Binibigay yung sobra. So iniipon ko, yan, halos 1 litro na yan no. So ito yung ginagamit ko sa oil. Isang cup, actually unti lang pala, hindi isang cup. Yan. Hindi lang. So ang ginagawa ko dito, yung tamad way, medyo delikado. Bubuksan ko yung makina ko. Ayun nga no. Check na rin natin pala kung maandar pa. Okay, maandar pa naman. Second gear or segunda kung tawagin nila ano. Second gear. Dito sa dulo, konti lang no, konti lang. Huwag marami. Pansin nyo, nabawasan yung tunog pagkalagay ko pa lang. Pwede nyo na siyang i-neutral para mas okay, patayin nyo yung makina. Tapos dahan-dahan nyo i-spread dito. Yung, pero dahan-dahan lang. Dito na part ka ganyan para hindi malapit dito sa sprocket. Ito kasi nakakaputol eh. So nakakaputol na daliri So dito ka na ganyan no. Dahan-dahan lang, huwag bibigla eh. Then kuha ko ng basahan na ganito yung bilog para mura lang, hindi nakakahinayang pag ipupunas mo siya yung excess no. Kakaroon kasi excess yan.
So punas mo lang doon din sa ilalim. Kasi pag di mo pinunasan yan, tumatalsik yung extrang oil sa likod. O kaya pupunta dito sa mags mo. Baka pumunta pa sa preno mo doon sa disc brake. Di GG, see you in heaven. Wag din sobrang tuyo-tuyo, no? Para naman lubricated pa rin siya. Wala nang problema, no? Maandar pa naman siya. Malinis na rin. Na-lubricate na rin natin yung mga dapat i-lubricate. Yung coolant natin, yung reservoir, na-top upan na natin. Check nyo muna kasi dumudumi. Dumudumi yung dito sa master caliper. Yan, dumudumi kasi yun. So check nyo yun every once a year. Okay na yun. Check lang naman eh. Ito rin, issue sa akin nun. Ito ang linis, walang problema. Ang problema dito yung madumi. Ito yung madumi sa akin. Ito hindi dumudumi. Ano ibig sabihin? Hindi nagsisirculate yung oil. Kumbaga, pressure lang talaga. Nagbibigay lang siya ng pressure papunta doon. Pascals, no? Pascal's law. Ayun lang. Everything checks out naman. Testing na natin. One click. Diba? Okay. Smoothie cambio. Sarap. Okay na. Pwede na bukas. Gaya na tayo bukas. Like and subscribe naman dyan kung gusto niyo mga gantong klaseng content about sa motor, sa crayfish. Pwede rin minsan magluluto tayo. Yan. Yan lang guys, no? Maraming salamat. Bukas babiyahe tayo ng Calatagan, Batangas kung di ako nagkakamali. Tapos babalik tayo dito kinabukasan. Then by morning biyahe ulit. Pero nakasasakyan naman tayo. Calatagan, Batangas ulit. Ate ko naman kasama ko doon. So, kita-kits sa next vlog. Salamat sa panonood. Pag umabot ka dito, sakang alamat. Salamat guys.